Hi! So, good morning. So, today, I will teach you lang kung paano ako nagde-devotion. So, very quick lang. Ang first thing in the morning, magpe-play ako ng worship song. Bago ako mag-play ng worship song, meron na nagpe-play sa isip ko. So, yun yung isa-search ko sa Spotify. And then, yun yung ipi-play ko. Then, after that, pinaprepare ko na. Dalawa yung meron ako, the Bible, and at the same time, yung notebook. So, syempre kasi kailangan mo mag-take down notes later on. So, after ko mag-play ng worship song, dun sa habang nag-worship ako, tinataas ko na rin lahat ng mga prayers ko. And then after nun, mag-open na ako ng scripture. So, yung scripture ko, saan ako nagbe-base? Paano ko nalalaman na ito yung scripture na babasahin ko ngayon? Ito kasi, 2 years ago, actually magti 3 years na, nung nag-aral abroad, ang aking fiancé na si Den, isa sa mga bagay na ginawa namin in order for us tumatag yung relationship namin is magbasa ng Bible. So, mag-worship every week. So, ito, nag-start kami New Testament. So, alam ko na pauwi na siya kasi nga, patapos na namin yung New Testament. And ito na lang yung babasahin namin. Kaya alam kong malapit na siyang umuwi kahit hindi ko tignan yung calendar kasi kinumpute niya to. Ngayon, andito na kami sa 2 Peter. 2 Peter na yung daily readings. So, ako kasi pag nagbasa ako, meron kasi tayong isang buong chapter. Pag nagbasa ka, isang buong chapter ng Bible yan. So, 1 Peter chapter 1. Pwede mo naman basahin the whole thing. Pero ako kasi, kunyari, nakuha ko na yung message na for me. Para hindi din naman ganun kahaba yung i-reflect ko. Kasi gusto ko mag-dwell talaga dun sa mismong message. So, kunyari, nakita ko na yung message for me, i-highlight ko na to. Stop na ako on reading. And then tomorrow ko na i-continue yung the rest of the scriptures. Ganun siya. So, kapag nakuha ko na siya, hinighlight ko na siya, isusulat ko naman siya dito. And then after that, pag sinulat ko na siya dyan, magre-reflect na ako, ano ba yung naging message sa akin ng Lord. So aside dun sa scripture, the second part is the reflection. Minsan, maikli lang yung reflection, pero kapag may pinagdadaanan ka, ang haba-haba ng reflection ko. may pa-assessment pa ako sa sarili ko. Ayan. So, after nun, ayun na. Pray ka na ulit. May mga times na i-share ko siya sa GC kapag tingin ko pang everyone siya, pero pag pang akin lang siya, hindi ko siya sinishare. May mga ganun kasi. Tapos kapag ka nahihirapan kang maintindihan yung Bible readings, pwede mo naman siya i-search sa Google, hindi yun masama. I-search mo siya, ginagawa ko siya, ano bang ibig sabihin nito? Kasi talagang may mga times na hindi mo maintindihan yung message ng Lord sa'yo. May mga ganun, ano ba to? Hindi ko naiintindihan, Lord. So ako, I will ask for help. And then, thank God naman kasi through the use of technology, nasasagot naman yung mga questions ko. So, ayan. Ganun lang siya. Then after that, I will pray also. So, there are times din na rosary ako before mag-Bible reading. Actually, pag Wednesday, nag-rosary ako ganitong araw na to. Then after nun, yun na siya. Ganun ko sinisimulan yung araw ko through Bible reading. Thank you for watching. Ito, schedule ko to. Naramdaman ko kasi may nagtanong, ano kaya yung nasa gilid niya?